Taniyag ang Marikina City bilang lungsod na maraming bike lanes sa Pilipinas. Dahil ito sa suporta at mga panukala ng lokal na pamahalaan simula noong 1995. Kasabay nito, lalo pang pinalakas ng lokal na pamahalaan ang programang ito nang pinasinayaan kamakailan ang end-of-trip cycling facility upang lalo pang paigtingin ang paggamit ng bisikleta sa lungsod. Ang pagpapasinaya sa nasabing pasilidad ay pinangunahan ng Department of Transportation o DOTR at suportado naman ng Marikina LGU. Nag-implement kami dun sa Department of Transportation, yung sa DOTR, yung mga bike facilities para sa city. Ayan, nakakuha kami ng 17 million from DOTR. Layunin ng proyektong ito na hikayatin ng publiko na magkaroon ng active lifestyle at mabawasan ang carbon emission. Pinangunahan ang nasabing inaugurasyon ni DOTR Secretary Jaime Bautista, Assistant Secretary James Andres Melad, Marikina Mayor Marcy Teodoro, at ni Congresswoman Maan Teodoro sa Marikina Central Parking Area. Ipinaliwanag pa ni Bautista na ang end-of-trip facility ay ginawa lalo na para sa mga nagbibisikletang empleyado ng Marikina City Hall at mga mamamayan na may transaksyon sa LGU na hindi na kinakailangan magdala ng malalaking sasakyan dahil iiwan na lamang nila ang kanilang mga bisikleta sa nasabing pasilidad. Inisa-isa naman ni Mayor Marcy Teodoro ang mga kahalagahan ng araw-araw na paggamit ng bisikleta. Pahayag ng alkalde, ang pagbibisikleta ay malaking parte ng transport modality system ng lungsod. Ito ay pwedeng maging active transport system sapagkat pedal lamang at hindi makina ang pangunahing gamit na maaaring magresulta sa reduced carbon emission dahil wala ng carbon footprint sa kalsada. Active transportation system, yun yung walang carbon footprint Ano lang talaga yung physical. Bisikleta lang talaga. Bisikleta lang po. Lane talaga siya separate, segregated lane. Kanina may isang lang entry. Maganda paglabas niya makikita niya. Nariyan ang entry dyan sa may central parking area natin. Ipinagmamalaki rin ng City Mayor na bukas ang end-to-trip facility sa mga commuters na nais magpalit ng damit kung babad na sa biyahe at accessible rin ng pasilidad sapagkat ito ay malapit sa mga terminal ng jeep tricycle at kahit palengke. Tapos nagtayo ng mga changing areas para doon sa mga nagbibisikleta. Pwede silang magbihes, mag-shower, iparada yung bisikleta nila, tapos sumakay ng public transport system natin, yung mga jeep, mga bus, yung LRT station natin, ganun po. Kaugnay nito, ang isa pang programa na pinasinayaan ng Marikina LGU ay ang groundbreaking ng 8 kilometrong bike lanes sa Marikina Heights na magdudugtong sa mga kasalukuyang bike lanes na mayroon sa lungsod. Yun, yung construction ng active transportation facilities po. Ito po yung expansion ng bike lane ho ng Marikina. May 8 kilometer na bike lane ho. Dinagdag, rehabilitate po namin yung ilang bahagi ng existing bike lane namin para i-connect yung mga eskwelahan sa government facilities, yung public transportation hub, kinonekta doon sa mga community natin. Matatandaan na sa huling 2025 budget deliberation ng DOTR, sinabi ng ahensya na may nakalaang 2.59 bilyong pisong pondo para sa paglikha ng karagdagang bike lanes, existing bike lanes upgrade at gayon din ang pagpapagawa ng mga end-of-trip facilities. Layunin ng DOTR na palawakin pa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bike lanes sa buong bansa at maaaring gayahin ang matagumpay na proyektong ito ng Marikina City. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.